present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So sabi po yan sa Philippians 4, chapter 6, verse 7. So sabi po dyan, huwag po tayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Huwag po tayong lamunin ng pag-aalala, ang sobrang pag-aalala ng may pawis natin ilipat ito dito. Salamat. So tayo pa idadako na sa ating gagawin para sa araw na to, ang statement of financial position. So gaya po ng statement of comprehensive income, kung hindi po natin alam yung mga ilalagay natin dito, pwede tayong dumiretso agad dito sa statement of financial position. Kasi po dito, nalagay na po yung mga account title. Yan. So ilalagay lang po natin yung amount na manggagaling po dito sa ating worksheet. For example, cash. Magkano ba yung cash natin? Ayan, 532,000. So pag ililipat natin to, lakayan ko lang po ng konti. Yan. So pag ililipat natin to doon, kokopyahin po natin mula dito sa worksheet papunta doon sa financial position, pwede na rin po nating ilipat ito dito. Pwede na pang isulat. Then, ilagay po natin dito. Ayan. So, cash. Ayan. So, mamaya ko na lang po siya guguwitan. Next, accounts receivable. Ganun din po. Accounts receivable. So, dito, ikakopy ko na lang. Saan yung so, kokopyahin nyo po dyan. Susulat nyo sa inyong mga sa inyong mga hard copy. So, dito po siya ilalagay din. Yan. Just merchandise inventory. Tatandaan nyo po dito, ang ilalagay nyo po ditong inventory, yung ending na po. Kasi pag sinabi ng financial position, ito na po yung natitirang asset, liabilities, owner's equity at the end of the month. So, ang merchandise inventory natin dito, kung babalikan po natin yung worksheet, ito po yung 90, ito po yung beginning, yung 120, ito po yung ending. So, ito po ang gagamitin natin. Itong ending inventory. Yan, debit po yan dyan kasi yan po ay asset. So, dito po, ilalagay po natin dito yung ending inventory. Oops. So, excuse me po. Yan. So, i-add lang po natin lahat po ng asset para lumabas po yung total current asset. So, i-add po natin itong tatlong ito. Yung cash, account receivable, and merchandise inventory. Pag in-add po natin yan, ang lalabas po dyan ay 897,696. Excuse me po. So, yan po ang lalabas. Yan po yung current asset. Nandiyan lang po na underline. Bilang video. Ayan. Next naman po, gagawin po natin yung non-current asset. So, ano po ba yon? Store equipment. Balikan natin yung store equipment. Ito po, 80,000. Ayan. So, 80,000. Then, accumulated depreciation store equipment. Ileles po natin, kaya po naka-parenthesis kasi ileles po natin yung accumulated depreciation dun sa ating store equipment. So, yan po ay 3,666.67. Saan po yun nanggaling? So, dito po yun nanggaling. Saan na yun? Ito po.
ito pong 3,000 yung trial balance, then yung adjustment during itong 667 during the adjustment. So i-add lang po natin yung dalawang yan para 10 silang credit. So magiging po siyang 3,666 and 67 cents. So yan po yun. Next po is office equipment, 47,000. Ay, mali pala ako nilagyan dito. Dito po yun sa kabila. Dito na tayo. Ayan. So ito po ay office equipment. Ayan. Balik po tayo dito. So yun lang po ng process itong store at office. Ayan. So magkano po yung kanya accumulated? Ang accumulated po niya ay 1,795.83. Ayan, ito po yun. Wait. Single parenthesis. Ay, yung ano. Ayan. So, saan po yung galing? Dito rin po yung galing. Ito po, yung 1,400. Saka po yung 395. So, i-add lang po natin yan. So, magiging siyang 1,795.83. Ayan. So, i-less po natin itong 3,666 dito po sa 80,000. So, ang value na lang po niya, pag nilas natin yan, ay 76.33, 76,333.33. Time kasi interest. Ayan. Ito naman pong 47, babawasan natin ng 17. So, ang total po niyan ay 45,704.17. Ayan. So, dito nyo po ng underline lang. Ayan. Yan. Ay, wala underline. Yan. So, i-add lang po natin yung dalawang asset. Dalawang equipment, yung 76 saka 0.45. So, ang total po nung dalawa, pag in-add natin, is 122,037 and 50 cents. Ayan, ito po yun. So, ang gagawin po natin, i-add po natin yung current asset, itong 897 sa non-current para makuha po natin yung total asset. So, pag pinag-add po natin yung dalawa, ang total po niyan ay magiging 1,19,733.50. Ito po yung ating asset. Yan. So, dito na po tayo sa mga liabilities. Tatandaan po natin yung statement of financial position. Ito na nga po yung asset plus asset equals liability plus owner's equity. Kung ito na po yung balance sheet na tinatawag. So, lahat po ng accounts payable, ilalagay po natin dito. So, dito na po yung manggagaling din. Saan na yun? Ito po, mga lahat po ng payable. Ito, di po natin nalagay. Ayan. Ito po, accounts payable, with notice payable, ito po lahat. Ilalagay po natin. Ayan. Pag po merong adjustment sa payable, i-add lang. So, mula po dito, accounts payable, wala naman dito. So, ito po ay ikakopy ko lang. Lagay ko po dito. Ayan. Then, yung pong pag-ibig payable, ito, pag-ibig, meron po siyang adjustment na 2.5. So, i-add mo siya. So, pagdating po dito, magiging siyang 4,550. Then, it is payable. Ito po, i-add ko na lang to. Ay, kakopy ko na lang po. Ayan. Ayan. So, yan muna tayo sa payables. Hanggang payables po na tayo. Balikan natin po dito. Ayan. So, dito,
isa-isahin po natin ilagay. Accounts payable, 84,000. Withholding tax payable, 800. Expanded, 500. SS Pag-ibig, 4,550. Utilities payable, 1,850. Then output BAT, dito po sa output, tatandaan nyo po, ileles po natin dito yung input. So, minus input BAT. Ayan. So, pag niles po natin yung input BAT, ang input BAT po natin ay 66. Then, output po natin 108. Pag minus po natin yan, ang magiging balance na lang po nan ay 41,880. Ayan. Then, cash dividends payable, 30,000. So, ito po lahat yung payables. So, dapat po yan sa sa assessment may underline. So, dyan natin underline. Yan. So, dito po lahat yung iba. Dapat po lahat din meron yan. So, add lang natin po yung total liabilities. Ito pong lahat. So, ang total po nan, pag pinagpa-plus po natin yung pag in-add natin, ang magiging total nan ay 163,580. So, hindi ko na po pinakita ko paano po isa-isang i-add. Basta yun po ang sagot nan. Try nyo lang po sa calculator nyo. Next is the shareholders equity. So, ordinary share capital, magkano po yun? 300,000. Saan po yung galing? Dito po yung sa worksheet pa rin. Wait lang po ha. Saan na yan? Ito po, ito 300,000. So, lipat na natin. Dito. Then, itong cash dividends payable, hindi ko pala nailipat-lipat natin dito. Then, yung output BAT, na 108,000, ilipat natin dito. Ayan. Dito po, 108. Doon po sa baba, minus natin yung input. So, ibig sabihin po dito, yung input BAT, ilalagay din natin dito. Isasama natin dito. Ayan. Ayan. So, pangyayari po nan, mula po dito sa ordinary shared capital, ayan, dito po, pataas hanggang cash, ang ilalagay po natin dito sa statement of financial position. Ayan. Last time po, yung statement of comprehensive income, mula naman yan sa retained earnings, ito po, retained earnings, pababa, ayan, lahat ng expense yan. Lahat po yan ay dun sa statement of income. Ngayon naman, mula dito sa ordinary share capital na 300,000 hanggang sa cash, ang statement of financial position. So, ganun po ang pagkakaano nan. So, mamaya po natin idiretso. Punta na po tayo dito ulit. Ayan. Then, retained earnings plus net profit. So, magkano po ba yon? Ang ating retained earnings, tingnan natin kung magkano. Ito po pala, retained earnings, hindi po pala Mala po retained earnings ang ilalagay natin dito. So dito po, ang retained earnings natin is 91,000. Meron po tayong adjustment na 30 na debit. So ibig sabihin po, ileles po natin dito yon kasi credit po ang no more balance ng retained earnings. So pag binawas po natin yung 30,000, magiging siyang 61,950. Yan. Pero dito po, i-add po natin, yan, 61,950, i-add po natin yung net income, which is 494,203.50. Ayan. So, yan na po yung
ating retained earnings plus net income na ilalagay po natin dito. Retained earnings plus net income, dito po natin ilalagay. So magkano po yun? Ito po ilalagay natin. Uh, 556,153.50. Ayan. So lagyan ko lang po ito ng underline. So ito. Ayan. So i-add po natin yan para makuha po natin yung total shareholders equity. Itong dalawa. So pag in-add po natin yan, ang lalabas po dyan ay 856,153.50. Yan. Then, di ba po ang ating pong account equation, asset equals liability plus owner's equity. So ibig sabihin po dapat pag in-add po natin itong liability saka owner's equity, dapat siya ay mag-i-equal or magbabalance siya dito sa asset. So try po natin siyang i-add. Ito po ay plus 300. So ito po yung owner's equity plus liability na 163.58. Ayan. 1,019,733.5. So balance po yung ating statement of financial position. So dahil naman balance, ikakopy ko na lang to. Ayan. So balance po siya. Lagyan ko lang po ng highlight para makita niyo pong ano, kitang-kita na siya i-balance. Ito ng yellow. Ayan. Ayan. So balikan po natin yung worksheet. Dito tayo babalance yan. So lahat po yan ay, so i-add nyo lang naman po lahat yan. Ito pong debit, i-add mo lang. Then itong credit, i-add mo lang yan lahat. Pag in-add po natin yan, ang total po nitong credit, 527,512.50. Ito na pong debit, 1,091,716. So hindi po siya balanse. So i-add po natin dito sa credit yung net income. 0.50. So dapat ito pong debit ay pag in-add po natin itong credit, itong 500,000 plus saka 494,000, dapat siya ay maging 1 million. So 597,512.5 plus 494,203.5. Ayan, so balance po. So tama po yung ating statement of financial position or balance sheet. Ayan. So lagyan ko lang po ng peso sign yan. Ayan. So dapat po itong lahat na may pinaka-last na dapat may itong may double rule. Dapat po may guhit ito ng dalawa. Kasi po hindi lang po makita kasi siya po ay ending balance. So tapos na po natin yung financial position or yung balance sheet. Ganun lang po siya. Basta kung hindi niyo po alam ang ilalagay, dito muna tayo magsimula para alam niyo na po yung mga amount na ilalagay. So tandaan niyo lang po dito, ang tricky lang po dito sa assessment po, wala pong input bat. Kayo na po maglalagay nito input bat minus input bat. Tatandaan niyo lang po kasi wala po dito yung input bat dito. So less input bat lang. Pero po dito, sa worksheet, lalagay niyo po yung input bat. Kasi hindi na po tayo nag-less dito sa worksheet. So hanggang doon na lang po. Next po, video po natin yung statement of cash flow. So madali naman po ito. Cash in, cash out lang. Then, post-closing trial balance. So malapit na po tayong matapos sa ating corporation. So hanggang dito na lang po. Sana po kayo may natutunan. So goodbye po and God bless.